Nagtataka ka ba sa kwento ng isang prinsesa ng strawberry? Iyon ay isang makulay at kawili-wiling kwento sa babaeng may dagisay na pag-ibig para sa mga strawberry. Wow! Sobrang nakakatuwang matatamis na lasang ito! Si Prinsesa Berry ay laging nabibihag ng matamis na lasa ng makatas ng mga strawberry. Si Berry ay napakatalinong prinsesa na mahilig magsaliksik tungkol sa mga strawberry. Nakatira siya kasama ang kanyang ina sa isang bayan ng kaharian ng aromatherapy. Ang mayaman na kaharian ay umunlad dahil sa pagkakaroon ng eksklusibong karapatan sa bihira at mahalagang prutas. Iyon ay mataas na kalidad ng mga strawberry. Dahil ang aromatherapy ay isang bihirang bansa sa mundo kung saan maraming nagtatanim ng ganitong uri ng strawberry. At ang pamilya ni Berry bilang ang tanging may kakayahang magtanim ng bihira at mahalagang prutas na ito ay lubos na pinapahalagahan ng lahat. Ang kanyang ina ay isang kilalang kondesa sa bayan. At may-ari ng malaking bukid ng strawberry noon. Marahil dahil doon si Berry ay mahilig sa pagkain ng mga strawberry mula pa nung bata siya. Ang aking magandang anak, kaibig-ibig ka! Isang araw, isang kakaibang bagyo ang hindi inaasahang tumama. At ang buong bukid ng strawberry ng pamilya ni Berry ay tinangay ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, ilang maliliit na strawberry na lang ang natira sa bukid. Diyos ko po, paano tayo mabubuhay kung wala ang bukid ng strawberry? Di nagtagal, ang kaharian ng aromatherapy ay nakaranas ng matinding pagbaba ng ekonomiya. Nahumantong sa malawakang kawalan ng trabaho ng mga mamamayan at nawalan ng kapangyarihan ng hari. Dahil wala nang natira sa kanyang pamilya, nakaramdam si Berry ng awa sa sarili at walang magawa. Hindi ako pwedeng umupo lang dito ng ganito. Mag-iimbento ko ng mahiwagang makina na gumagawa ng strawberry. Sinimula ni Berry ang mapanghamong paglalakbay ng pag-iimbento na naglalayong lumikha ng perpektong strawberry na magpapamangha sa lahat. Sa una, ang kanyang imbensyon ay tila may kaunting bisa na nagdulot ng matinding pananabik sa mga tao. Ngunit ang totoo ay naging iba sa inaasahan nila. Ang kanyang mga imbensyon ay hindi lang laging nabigo, kundi nagdulot din ng maraming problema sa mga taga-nayon. Bilang resulta, unti-unti silang nawalan ng pag-asa sa mga imbensyon ni Berry. Ang mga masigasig na taga-suporta ni Berry ay nag-iba at kinutya siya. Ito bang tinatawag ng isang mahusay na imbensyon? Dahil sa hiya, nagkulong siya sa kanyang silid. Sinisisi ang sarili na walang silbi. Sa kabutihang palad, si Berry ay may napakagandang ina na laging nandyan para damayan siya. Ito ang salamin ng pagpili ng strawberry na ginawa at binigay mo. Naalala mo ba? Salamat dito, malaking naitulong nito sa trabaho ko. Umaasa ako na kapag nakita mo to, makakatulong ito sa'yo na mabawi ang iyong espiritu. Gamit ang salamin, biglang nakita ni Berry ang maliit na strawberry na naiwan pagkatapos ng bagyo na kanyang nakolekta. Kumikinang na parang kislap ng liwanag sa kanyang isipan. Bakit hindi ko naisip na gumamit ng strawberry para gumawa ng strawberry? Matapos baguhin ni Berry ang plano, isang milagro ang nangyari. Isa-isang nabuo ang malalaki at makatas na strawberry. Sabik na ikinatuwa ni Berry ang tagumpay ng kanyang trabaho at ninamnam ang matamis na lasa tulad ng natural na strawberry. Nagawa ko! Hindi huminto doon, ang makina ay naglabas ng buga ng kulay rosas na usok sa langit. Naku po! May insidente pa ba? Isang higanteng kulay rosas na ulap ang bumaba sa bayan na ikinagulat ng lahat. Biglang nahulog ang isang mahiwagang bagay mula sa langit na nagpapakita ng isang makatas na strawberry. Hindi tulad ng maitim na ulap na dala ng bagyo, ang kulay rosas na ulap ay nagdala ng pag-ulan ng strawberry sa bayan. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ng mga tao ang mga strawberry na artipisyal na nilikha at ang lahat ay nabighani sa kanilang masarap na lasa. Isa ba ito sa mga imbensyon ni Prinsesa Berry? Oo, tama! Sana magustuhan ito ng lahat! Iyan ang pinakamagandang imbensyon kailanman! Nang malaman ng mga tao na si Berry ang lumikha ng ulan ng strawberry,
Nagsimula silang humanga sa kanya at nag-iba ang pananaw sa kanya. Pinakamagaling talaga si Prinsesa Berry! Numero uno si Prinsesa Berry! Si Berry ay pinagmamalaki ng kanyang ina, ngunit hindi niya kinalimutang payuhan ng anak. Huh? Ginawa mo ito ng napakahusay, pinagmamalaki kita. Pero ayos lang bang bagay na to? Bigla tuloy ako nakaramdam ng masama. Siyempre po, ayos lang. Ang iyong anak ay isang henyo. Walang mangyayaring masama. Inay, kalma ka lang. Kontrolado ko ang lahat mula ngayon. Ang tagumpay ay humantong kay Berry na gumawa ng matapang na hakbang, ang pagtatayo ng kanyang sariling paggawaan ng strawberry. Sa kanyang katalinuhan at pagkahumaling sa strawberry, gumawa siya ng iba't ibang pagkain mula sa strawberry upang pasayahin ang lahat. Sa umaga, binibigyan niya ang bayan ng pag-ulan ng tinapay na strawberry. Para sa panghimaga sa tanghali, nagkaroon ng palamig na strawberry. At sa hapon naman, ito'y kulay bahaghari na ulap na kindling strawberry. Nakatanggap ng papuri para sa kanyang talento, unti-unting nawala ang pagpapakumbaba ni Berry at naging mayabang. Kumalat ang katanyagan ni Berry, na umabot sa tenga ni Haring Angus ng kaharian. Agad na binisita ng hari ang paggawa ng strawberry ni Berry. Pinuri siya ng mahahalagang kayamanan bilang gantimpala. Ikaw ang pinakatalentadong inventor na nakilala ko. Ang imbensyon mo'y nakayanan ng paghihirap na kinakaharap ng bansa. Pinapahalagahan ko ang iyong ginawa at bibigyan kita ng gantimpala. Salamat po, kamahalan, sa papuri. Ang maharlikang pamilya ay nag-aayos ang pagdiriwang ng mahabang buhay para sa akin. At maraming mga bansa ang dadalo. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa atin upang ipakita ang ating posisyon sa buong mundo. Huh? Sa engranding kapistahang ito, maganda kung makakalikha ka ng pinakamalaking strawberry sa mundo na makikita. Na nagpapahintulot sa atin na buong pagmamalaki na ipakita ang talento ng ating kaharian sa mga kalapit na bansa. Nang marinig ang sinabi ng hari, hindi nag-alinlangan si Berry. Siyempre po, pumapayag ako. Ito isang bihirang pagkakataon. Hindi ko ito mapapalagpas. Ipagmamalaki pa ako ng nanay ko. Taliwas sa iniisip ni Berry, nagpahayag ng pag-aalala ang kanyang ina at pinayuhan siyang mag-isip muli. Hindi madali ang usaping maharlika. Kung hindi ka mag-iingat, baka pagbayaran mo to ng buhay mo. Inay, magtiwala ka po sa akin. Ako lang ang makakagawa ng milagrong to. Lahat ay hahanga at pupurihin ako lalo. Hindi pinansin ng payo ng kanyang ina, umalis si Berry sa palasyo. Ilang araw bago ang pagdiriwang upang maghanda. Kasama sa engrandeng pagdiriwang ang maraming mahalagang panauhin mula sa loob at labas ng kaharian. Pinayagan pa ng hari ang mga taga-bayan na sumali. Nangako ng kakaibang paputok ng strawberry na umakit sa lahat. Sa engrandeng araw, nasasabik si Berry sa kanyang gawain sa maharlikang piging. Ito si Berry, ang pinakatalentado sa ating kaharian. Asahan nating lahat ang kanyang natatanging pagganap. At ngayon, hayaang sumikat ang bansang aromatherapy. Sinimulan ni Berry ang naiibang pagganap. Nilapitan ni Berry ang kanyang imbensyon at gumawa ng serye ng mga aksyon. Nagmingning ang makina na nagbuga ng kumikinang na kulay rosas na usok. Biglang lumitaw ang isang napakagandang higanting strawberry na ikinagulat ng lahat. Ang napakalaking strawberry ay naglabas din ng matamis na halimuyak na bumighani sa lahat sa malambing na musika ng kapistahan. Ito'y talagang kahanga-hangang eksena na nagpasaya sa lahat sa pananabik. Sa gitna ng masiglang kapaligiran, ang makina ni Berry ay naglabas ng pilit na tunog na nagpapahiwatig na maaari ito'y nasobrahan at nangangailangan ng pahinga. Mabilis na ipinaalam ni Berry sa hari ang sitwasyon. Kamahalan, parang nagbibigay ng alerto ang makina. Gayunpaman, hinihimok ng pagnanais na maging pinakamaunlad na bansa, hindi pinahintulutan ng hari na huminto si Berry. Berry! Bawal kang huminto! O paparusahan ko ang nanay mo! Walang ibang pagpipilian, nag-atubili na sumunod si Berry. Ngunit pagkatapos ay hindi nakayanan ito ng makina. Biglang naging mali-mali at hindi makontrol ang makina ng strawberry. Napuno ng kulay rosas na usok ang hangin na kumalat sa buong palasyo sa isang iglap.
ang dambuhalang strawberry ay lumaki ng lumaki. Nasanhi ng mga bitak sa kastilyo ng hari. Ang mga tao ay nagkagulo at nagtakbuhan sa takot. At sa sandaling iyon, ang hari ay nagsimulang mataranta sa harap ng sakuna. Diyos ko po, paano patitigilin ang makinang to? Mabilis na sinubukan ni Berry na humanap ng paraan para mapahinto ang makina. Ngunit nilamon na ito ng buong higanteng strawberry. Dahilan upang hindi siya makalapit. Ang sitwasyon ay tuluyang nawala sa kontrol. Sa panghihina ng loob, lumitaw ang ina ni Berry. Siya ay sumunod kay Berry at natuklasan ng paparating na sakuna. Inay, patawad po. Nagkamali ako nang hindi ako nakinig sa'yo. Nagdulot ako ng trahedya sa mga inosenteng tao. At labis ko tong pinagsisisihan. Hindi ngayon ang oras para mawala ng pag-asa. Bilisan at bawiin ang iyong spiritu at lutasin ang mga problemang nagbabanta sa lahat. Pamilyar ang itsurang to, tama? Ang boteng pang-spray ng strawberry, ang imbensyon ko! Mabilis na itong inilabas at inispray sa ibabaw ng higanting strawberry. Sa isang iglap, ang napakalaking prutas ay tumigil at hindi inaasahang sumabog sa maraming maliliit na strawberry na nahulog sa buong kastilyo. Nagtagumpay si Berry at tumakbo siya para yakapin ang kanyang ina sa tuwa. Magalingan ako! Si Haring Angus ay lubos na nasiyahan sa katalinuhan ni Berry. Nagkamali ako, tumandong ng ganito. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa mong pigilan ito sa oras. Magiging masaya ako kung ang isang mahusay na taong tulad mo ay magtatrabaho para sa maharlikang pamilya. Pinapahalagahan ko po ang alok ninyo, kamahalan. Ngunit gusto ko lang pong mabuhay sa hilig sa pagkamalikhain at sa tabi ng aking ina. Simula noon, ang pabrika ni Berry ay lumaki at nakakakuha ng higit pang suporta mula sa mga tao. Ang kwento ng prinsesa ng strawberry na si Berry ay natapos ng maganda. Ikaw naman, gusto mo bang magkaroon ng pabrika ng strawberry tulad ni Berry? Sa pagkakaroon ng pambihirang katalinuhan kasama ang makapangyarihang mga pakpak, ang diyosa na si Athena ay laging nagpapalabas ng kinang sa tuktok ng Olympus. Nakaimbento siya ng maraming magagandang bagay tulad ng plauta na lumilikha ng mga himig na umaakit sa puso ng mga tao. Ginawa niya ang trumpeta na gumawa ng hindi kapanipaniwalang maliwanag at dalisay na tunog na bumighani sa sino mang nakarinig nito. Sa kanyang mga pagtatanghal ng mga bagong likha, ang lahat ng Diyos ay dumating para makita ito at silang lahat ay namangha at humanga sa kanyang talento. Si Leila, isang diyosa ng gabi at matalik na kaibigan ni Athena, ay lagi siyang sinasamahan sa mga anunsyo ng bagong imbensyon. Habang ang lahat ay tinatangkilik ang mga imbensyon, ang diyosa ng buwan ay huling dumating. Yun pala, naabutan siya ng nakakatakot na bagyo sa kanyang paglalakbay. Pinupunit ang kanyang mga ulap at pinahirapan siya habang lumilipad. Sa mataas na tuktok ng Olympus, ang mga diyosa na gustong lumipad ay kailangang umasa sa malalim na berdeng ulap. Ngunit si Athena ay nabubukod. Sa kanyang natatanging mga pakpak, siya'y maaaring lumipad ng maganda sa kalangitan kahit na sa malakas na bagyo. Ang mga bagay na nangyari sa araw na yun ay nagtulak sa diyosa ng karunungan na magkaroon ng ideya. Bakit hindi ako lumikha ng pares sa mga pakpak na magpapahintulot sa ibang diyosa na madaling lumipad sa asul na kalangitan? Pagkatapos ng piging, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid para mag-eksperimento sa paglikha ng pares ng malalakas na pakpak. Itinuring ni Athena si Leila bilang kanyang katiwala na ibinahagi sa kanya ang lahat ng kanyang bagong ideya. Talagang hinahangaan ko mga imbensyon mo. Sana malayang makalipad din ako gamit ang pakpak ko. Narinig ni Athena ang hiling ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nag-alala siya dahil hindi pa rin perpekto ang pakpak na yun at hindi niya ito maibibigay agad kay Leila. Pagkatapos, dinala ni Athena si Leila sa himpapawid para maranasan niya ang saya sa paglipad. Gamit ang mga pakpak, sabay silang gumala sa mga kontinente, hinahangaan ang magagandang tanawin at mga misteryosong lihim ng mundo. Dahil sa pagod, nagpasya sina Athena at Leila na magpahinga malapit sa umaagos na batis. Isang malinaw na batis ang lumitaw sa harap ni Leila at iminungkahi niya na maligo sila. Hindi nag-atubili si Athena. Nilagyan niya ng maningning na liwanag ang kanyang pakpak at inilagay ito sa ilalim ng puno bago masayang sumisid sa batis. Nagyakapan ng dalawang malapit na magkaibigan at nagtawanan sa malamig na tubig. Sa mga sandaling iyon ng saya, biglang sumigaw si Leila na nawala ang kanyang pulseras. Iniwan ni Athena ang lahat para sundan ng bakas at hinanap ang nawawalang pulseras ni Leila. Sinamantala na abala si Athena, ninakaw ni Leila ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng itim na sinag na tinakpan ng kalangitan ng kadiliman.
Takot na takot si Athena at naligaw. Iniwan ng kanyang matalik na kaibigan, nagpa siya si Layla na lumipad pabalik sa Olympus. Unti-unting nagdilim ang langit, nawala si Layla nang walang bakas, at nawala rin ang pakpak ni Athena. Bumagsak sa lupa ang diyosa na si Athena. Tumulo ang mga luha sa kanyang muka, walang lugar para humanap ng ginhawa. Sobrang binigo siya ni Layla, pero higit sa sarili niya, dahil hindi niya nakita ang totoong ugali ni Layla. Marahil ang araw ng paglipad ay masyadong umubos sa kanyang enerhiya. Siya'y napagod at nahimatay. Mabilis na bumalik si Layla sa langit at inakusahan si Athena sa harap ng mga Diyos. Sinasabing si Athena ay hindi karapat-dapat na maging isang diyosa. Sinabi niya na si Athena ay nahulog ng husto sa isang tao, kaya't si Athena ay pinarusahan at pinalaya sa mundo ng mga tao. Inalis din ang mga pakpak niya at ibinigay kay Layla. Habang ang iba ay nagtataka at hindi naniniwala sa mga sinabi ni Layla, ipinagpatuloy niya ang pagbibigay katwiran sa kanyang sarili. Natahimik ang lahat, wala silang sinabi, nangihinayang sa talento tulad ni Diyos Athena. Si Athena ay maswerte na makilala si Mirmax, isang magandang babae na parang diwata na nagligtas sa kanya at dinala sa kanyang tirahan. Inalagaan siya ni Mirmax ng maraming araw. Si Mirmax sa kabila ng kanyang magandang itsura ay nabuhay ng kaawa-awang buhay. Namuhay siyang mag-isa, nagsisikap sa kahirapan, umaasa sa pagsasaka, ngunit hindi nagbubunga ang kanyang pinaghirapan. Nalabis na ikinalungkot niya. Nagising si Athena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napagtanto niyang ilang araw na siyang nakasama ni Mirmax. Lubos niyang pinapahalagahan ang pag-aalaga ni Mirmax. Ngunit nag-aalala rin siyang maging pabigat dito. Nagpa siya si Athena na humingi ng tawad at nagpaalam kay Mirmax. Umaasang mahanap ang daan pa uwi. Ngunit gusto ni Mirmax na manatili si Athena. Naghahangad ng isang makakasama sa kanyang buhay. Walang mapupuntahan si Athena, kaya nanatili siya. Umaasang gagaling ang kanyang mga sugat at mahahanap niya ang daan pabalik sa Olympus. Nagpasalamat si Athena sa init at kabaitan ni Mirmax. Gayunpaman, hindi niya mabura ang alaala ng pagtataksil ni Layla, dahilan para maging maingat siya sa lahat ng nasa paligid niya. Kinabukasan, dinala ni Mirmax si Athena sa paligid ng nayon, kung saan nakita ni Athena ang mahirap na buhay ng mga taga-nayon na nabubuhay sa pangangaso, paghahanap at pagtitiis sa mga araw ng gutom. May mga tao ding walang tirahan, kailangan nilang matulog sa malamig na gabi sa labas. Ang iba na mas mapalad ay may mga sirang tolda para proteksyon, ngunit wala silang magawa laban sa mga bagyo. Sa lahat ng nasaksihan ni Athena, nakaramdam siya ng awa at habag sa mga tao. Pagkatapos ng mga paglalakbay, laging naaawa si Athena sa pagdurusa ng mga tao. Gusto niyang makagawa ng bagay upang matulungan silang makataka sa mga paghihirap. Nagsimula siyang magsikap sa paglikha ng mga bahay na kaya ang baha, pag-imbento ng araro para matulungan sila sa pagsasaka, at iba pang mga bagay upang mapabuti ang kalidad ng buhay dito. Salamat kay Athena, lahat ng bagay sa rehiyon ay bumuti ng malaki at ang mga tao ay hindi na naghihirap o nahirapan sa pagkain. Pinarangalan ng mga taga-nayon si Athena at saan man siya pumunta, pinuri siya ng lahat. Samantala ang Diyos ng si Layla, sa kabila ng pagkakaroon ng makapangyarihang pakpak, hindi niya natanggap ang paghanga ng lahat na talagang ikinagalit niya. Madalas na di makatwirang binuhos ni Layla ang kanyang galit sa mga bagay. Sinira pa ang mga nakaraang imbensyon ni Athena. Lumipas ang oras at talagang nasabik si Athena sa kanyang tahanan habang pinapanood niya ang mga ibon na malayang lumilipad sa langit at mga paru-paro na sumasayaw sa simoy ng hangin. Patuloy niyang hinanap ang sekreto sa paglikha ng kanyang pangarap ng mga pakpak. Lagi niyang hinahangad na makitang muli ang kanyang pamilya. Siya'y masigasig na nagtrabaho sa paglikha ng kanyang mga pakpak, hindi natinag sa kabila ng maraming hamon. Sa kanyang puso ay nag-alab ang mabangis na apoy na tumangging hayaan siyang sumuko sa kanyang pangarap. Hinangaan ni Mirmax ang talento at determinasyon ni Athena. Iba kay Layla, tinulungan niya si Athena na manguha ng purong puting balahibo ng sisne para mapabilis ang trabaho. Si Athena ay matalinong pumili ng matibay at malambot na dahon ng palma upang lumikha ng pundasyon para sa kanyang pakpak na nagpapahintulot sa mga ito na lumipad kasama ng hangin. Sa wakas, dumating na rin ang araw na inaasam ni Athena. Sa pagpupursige at pagdaig sa mga hadlang, matagumpay siyang nakalikha ng pares ng mahimalang pakpak para sa kanya kasama ang paghanga ni Mirmax. Ngunit may isa pang ganapang tadhana para kay Athena. Sa gabi ng kanyang pagbabalik, isang makabuluhang bagay ang nangyari. Biglang nabalot ng maitim na usok ang bahay ni Mirmax. Napalihim na pinantirya ang pakpak at ang salarin ay walang iba kundi si Layla. Ang mga pakpak na inalis ni Layla kay Athena ay unti-unting nawalan ng kapangyarihan. Hindi na ito mahiwaga. Habang nakikilalang mahimalang likha ni Athena, agad niyang binalak na nakawin ito. Nang isa katuparan ni Layla ang kanyang plano para sa pangalawang pagnanakaw, pinigilan siya ni Mirmax sa tamang oras. Matigas na tumanggi si Mirmax na ibigay kay Layla ang pakpak.
Dahil ipinagbabawal ng batas si Layla na makialam sa mga tao, kailangan niyang gumamit ng matamis sa salita para lokohin si Mirmax. Mirmax, kung tutulungan mo ako ngayon bilang kapalit, bibigyan kita ng mayaman at maginhawang buhay. Walang hirap sa paghahanap buhay. Sa mga tigang na lupain yon. Sa napakagandang alok sa kanya, papayag ba si Mirmax sa kanyang mabait na ugali? Hindi inaasahan na ibinigay ni Mirmax ang mahiwagang pakpak ni Athena sa taksil na si Layla. Maaari mong gamitin ang mga mahiwagang pakpak na ito para lumipad palayo. Hindi ko kailangan ng iyong kayamanan at pera. Umalis ka na, bilis! Sa hindi kapani-paniwalang aksyon ni Mirmax, labis na namangha si Layla. Ngunit dahil nakuha na niya ang mahiwagang pakpak, hindi na ito pinansin ni Layla. Mabilis na nilagay ni Layla ang pakpak at mayabang na umalis, dala ang kanyang ninakaw. Lahat kayong minahal ko at pinakagusto kong protektahan. Bakit lahat kayo nagtaksil sa akin? Si Athena, labis ang galit niya. Ngunit hindi tulad ng inaasahan, si Layla ay hindi nagpakita ng tanda ng takot. Sa halip, nagmukha siyang tuso at walang hiya. Oh, Athena! Ang aking maganda at talentadong kaibigan. Hindi ko inaasahan na makikita tayo sa ganitong sitwasyon. Maganda ang pakikitungo ko sa'yo, pero bakit mo ginawa yun? Dahil ikaw ang laging sentro ng sansinukob. Laging pinupuri, habang ako yung pinapabayaan. Naiinis ako sa lahat ng papuring natanggap mo. Nabigla si Athena sa likas na katangian ni Layla at sa kanyang puso. May kislap at umaasa na maaaring hindi talaga ganito si Layla. Para naman kay Mirmax, kaya niya ibinigay ang kanyang pakpak kay Layla ay dahil sa takot na mag-isa. At hindi niya kayang mawala ang kanyang mahal na kaibigan na si Athena. Ang kanyang kalungkutan ay nagtulak sa kanya para gawin ang hangal na desisyong ito. Pwes, Athena, ngayon meron kang isang kahangahangang katiwala. Kaya bakit hindi ka manatili doon magpakailanman kasama siya? Nang walang sinasabi, ginamit ni Layla ang kapangyarihan ng kanyang pakpak upang tumawag ng mabangis na bagyo at umakyat sa kalangitan. Kakaiba, biglang nagliyab ang mga pakpak niya at naging alikabok, dahilan para bumagsak si Layla sa lupa. Naku, Layla. Akala mo ba hangal pa rin ako tulad ng dati? Ang lahat pala ay bahagi ng maingat na plano ni Athena. At maingat niyang itinago ang kanyang mga pakpak. Ang mga pakpak ni Layla ay isa lang sa mga depektong likha niya. Marahang itinaas ni Athena ang kamay niya at ang mahiwagang pakpak ay lumipad pabalik sa kanya na iwan sina Layla at Mirmax na nagtataka. Bumaba ang matataas na diyosa para saksihan ang mga kalokohan ni Layla. At lahat sila ay nainis sa kanyang mga ginawa. Nahayag na si Athena ay sumulat ng liham para ipaalam sa iba pang mga diyosa. Dinetalye ang bawat aspeto ng kaganapan. Si Layla galit na galit at gustong gumanti. Natagpuan ng sarili na walang magawa habang pinagsama ni Athena at ng iba pang mga diyosa ang kanilang mahiwagang kapangyarihan na ginawang maliit na palaka si Layla. Nang maayos ng lahat, nagpa siya si Athena na bumalik na sa langit para gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang diyosa ng karunungan. Si Mirmax, bagamat nahihiya sa mga pangyayari, nakatagpo siya ng katahimikan sa pasasalamat ni Athena. Salamat, Mirmax, sa iyong kabaitan. Nitong nakaraang panahon, nangangako kong babalik para bisitahin ka at ang iba sa hinaharap. Pagkasabi nito, si Athena, kasama ang iba pang mga diyosa, ay lumipad pabalik sa bundok ng Olympus. Tuwing tagsibol, bumabalik siya para bisitahin si Mirmax at ang kanyang nayon. At ang palakang si Layla, nagpatuloy siya sa paglukso mula sa bukid patungo sa isa pa at walang kumapansin sa kanya. Si Historia ay isang mabait at mahinhin na prinsesa. Maganda tulad ng isang diyosa. Kabaligtaran nito, ang malupit na babaeng vampira ay si Bellatrix. Nakakagulat, ang dalawang ito ay nagbahagi ng espesyal na koneksyon. Si Historia ay hinubog na perpektong prinsesa. Gusto man niya o hindi. Historia! Tumayo ka ng tuwid. Hayaang humaba ang iyong buhok. Magsuot ka ng damit na pambabae. Kumain ka ng mahinhin. Dapat ngumiti ka. Dapat mabait ka. Yan ang ibig sabihin ng pagiging babae. Yan ang ibig sabihin ng pagiging prinsesa. Ang kabutihan ni Historia ay hindi sinasadyang nagdala sa kanya. Sige, kailangan mong tumakbo ngayon. Iligtas si Bellatrix.
na magiging makasariling reyna ng vampira. Ginawa niyang mga vampira ang magagandang lalaki at babae. Sinira niya ang lupain ng mga tao upang palawakin ang kanyang teritoryong vampira. Ngayon, pagkatapos ng mga taon ng walang tiyak na digmaan, nagkasya siya. Dakpi ng taong prinsesa para takutin sila. Inatake ni Bellatrix si Historia at ang kalapit na prinsipe, si Eren, sa panahon ng kanilang paglalakbay. Sa kabila ng pagkakaroon ng sandata laban sa vampira, natalo si Eren at ang kanyang mga sundalo. Ngunit nagulat sina Bellatrix at Historia nang Ikaw yung taong yun? sinamantala ni Eren ang pagkakataong hulihin si Bellatrix habang sila ay abala. Nakamit niya ang isang tagumpay at ginantimpalaan ng kamay ni Historia ng hari. Mahal ko ba talaga si Eren? Pero prinsesa ako. Kailangan ko sumunod. Ngunit ang tunay na pinapahalagahan ni Historia ay si Bellatrix. Siya ay tinago bilang bihag upang makipag-ayos sa angkan ng vampira. Prinsesa? Salamat sa pagligtas sa akin noon para magpakasaya ako sa dugo ng tao. Inaasahan ni Bellatrix na hahamakin siya ni Historia. Ngunit, Ito'y pagkain. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Basta, huwag ka nang gagawa ng masama. Ha? Bakit? Hindi ka ba natatakot na mahuli kita? Bakit hindi mo ako sinisigawan? Hindi kayang gawin ng prinsesa yun. Kailangan kitang bawiin para sa kapakanan ng lahat. Ipokrito! Ipokrito ka! Huwag mo akong subukang lokohin! hindi alam ni Bellatrix ang pag-ibig. Nais lang ng kanyang mga magulang na siya ay maging malupit na makina. Kinatatakutan siya ng mga alipin at ng mga tao noon. Nakakaantig talaga ang kabaitan ng prinsesa. Nang sumunod na gabi, muling binisita ni Historia ang babaeng vampira. Bakit ka na kasi mangot? Nakagat ba ng mga vampira ang tatay mo? Hindi daw ako maayos na prinsesa. Kasi, ang totoo. Dahil sa naantalang pagkikita nila ni Eren, pinagalitan ng husto ang prinsesa. Hindi daw ako maayos na prinsesa. Iniistorbo ko lang sila. Pukrito ka! Malupit ako. Ako yung makasarili. Pero siguradong mas masaya ako sa'yo. Kung hindi mo kayang isipin ang sarili mo, umiyak ka dyan habang buhay. Ang pagiging prinsesa, hindi naman ganun kadali, di ba? Kinabukasan, kailangang makipagkita ng prinsesa kay Eren. Ako? Ayokong makita si Eren. Hindi ko siya mahal. Dapat ba akong makinig kay Bellatrix? Eren, hindi maganda ang pakiramdam ko. Pwede bang hindi tayo magkita ngayon? Pumayag naman agad si Eren. Anong gagawin ko? Walang nagsabi sa akin kung anong gagawin. Sa kauna-unahang pagkakataon, may araw si Historia para sa kanyang sarili. Hindi na kailangang maging perpektong prinsesa. Ang lahat ay salamat sa'yo. Salamat talaga sa payo mo. Kalokohan! Mula noon, sinunod ng prinsesa ang payo ni Bellatrix. Kung hindi mo gusto ang prinsipe, bakit mo siya kikitain? Kung nakakaabala ang mahabang buhok, gupitin mo. Kung ang damit ay hindi komportable, palitan ito. Wow! Ay naku, ang ganda niya. Mas kaakit-akit siya kaysa dati. Ang mabuhay bilang sarili niya, mas masaya si Historia. Kahit na ang ilan ay nababahala sa pagbabago niya. Sinubukan ng hari na pigilan ng pagre-rebelde ni Historia. Pero kapag pinagalitan siya, Mahinhin, kumilos na parang prinsesa. Tinanong mo ba kung gusto ko to? kapag siya ay nakulong, siya ay tumatakas sa lahat ng posibleng paraan.
Sa huli, ang hari ay naiwan na walang mga pagpipilian. Hindi nakakagulat na ang prinsesa ay lalong naging malapit sa reyna ng vampira. Salamat! 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 Salamat kay Historia, unti-unting naging malumanay at bukas si Bellatrix. Naging magkaibigan ng dalawa. Kahit na hindi alam ni Historia na bahagi ito ng plano ni Bellatrix. Ilang araw na lang kapag gumaling na ang mga pakpak na ito. Historia? Hindi! Kailangan kong tumakas dito! Dumating na rin ng pagkakataon ni Bellatrix. Bellatrix? Anong problema, Bellatrix? Mga vampira, kailangan ng enerhiya ng buwan. Hindi nila ako pinayagan. Hindi ako makakaligtas. Hindi kayang makita ni Historia ang paghihirap ng kaibigan. Malala ang lagay niya. Baka hindi siya makaligtas. Palihim na kinuha ng prinsesa ang susi ng kulungan. Ngunit walang ingat, nakita siya ni Erin. Sandali lang, Bellatrix! Sandali lang! At sa pagbukas ng kulungan, sinamantala ni Bellatrix ang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na ang silid na ito ay selyado. Huwag mong hayaang makatakas si Bellatrix! Alam ko ng lahat ngayon! Kung gayon, Historia, hindi ko inaasahan na... Mabilis na nahuli ang reyna ng vampira. Bago talunin ng maraming sundalo, nasanhi ng malaking pinsala sa hari at kanyang alagad. Ama! Pakawalan mo ako! Hindi itong iniisip mo! Nagtiwala ako sa'yo. Itinuring kitang kaibigan. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Bakit? Nanatiling tahimik si Bellatrix. Naintindihan niya ang sakit ng pagkabigo sa taong nagmamahal sa'yo. Pareho silang dinala sa paglilitis kinabukasan dahil sa kanilang mga ginawang krimen. Dapat magbayad kaagad si Bellatrix, habang si Historia, Alam kong inosente ang prinsesa! Ginamit ng masamang vampira ang prinsesa! pinalaya siya agad. Marahil ang lahat ay plinano. Patawad, Historia. Sinira ko ang tiwala mo. Kaibigan kita. Ako'y talagang nagpapasalamat sa'yo. Mamuhay ka ng masaya para sa sarili mo. Napagtanto ni Historia na nagbago ang kanyang kaibigan. Tumakbo ka pagkabukas ang kulungan. Akong bahala sa'yo. Pero, huwag mo nang itanong kung bakit. Walang nakakaalam na nakatakas si Bellatrix hanggang sa mabuksan ang hawla. Hindi siya nakatali! Barilin siya! Barilin siya ngayon! Mabilis siyang lumipad. Ngunit nang marating niya ang bughaw na langit, naramdaman ng vampira na may mali. Si Historia ay natamaan ng isang palaso at tila hindi makakaligtas. Ang mga taong may ganitong matinding sugat ay kadalasang hindi gumagaling. Isa lang ang paraan. Gawin mo siyang vampira. Ang hari ay nag-atubili na tinanggap ang tanging pagpipilian para iligtas ang kanyang anak. Si Historia ay muling binuhay na may bagong pagkakakilanlan. Ama, Erin, Bella. Naging vampira siya. Pinawalang sala si Bellatrix, ngunit kailangang lisanin ni Historia ang kaharian ng tao magpakailanman. Pero... Patawad. Mabait kang tao. Pero ako, hindi kita mahal. Hindi na tao si Historia, ngunit masaya na siya dahil malaya na siyang mabuhay para sa kanyang sarili. Si Bellatrix sa kabilang banda ay naging mas magiliw na reyna ng vampira at nagsimulang magmalasakit sa iba. At silang dalawa ngayon ay higit pa sa magkalapit na spiritu na nanatiling magkasama bilang matalik na magkaibigan sa walang hanggan.
Wow, fairy tales.